Hello, good day. So, ngayon po is papakita natin kung paano gamitin yung SheetLab Staycation web app. So, ito po, no, may marireceive kayong email, copy po natin yan, and i-paste po natin dito sa ating browser. And then, ito po, no, click lang natin itong make a copy para makapag-copy po tayo ng database. No? So, yung marireceive nyo po is yung database natin and yung pinakang system. No? So, dito po pumapasok lahat ng bookings sa database natin. So, after po nyan, click po natin itong extensions, app script. Then, click natin itong deploy, new deployment. Then, dapat po naka-check yung web app. And, lagyan lang natin ng description. Then, set to anyone. Follow lang po itong ginagawa natin. Then, click deploy. So, ito po is para makuha natin yung ating web app, no? Then, i-authorize lang po natin. Click advance. Click go to untitled project. Then, ito po yung mga permission na kailangan, no? So, kailangan natin ng email permission para makapag-automate yung sending ng email sa customer. Ganun din tong sa Google Drive, no? Para makapag-store tayo ng mga images and pati na rin tong sa Google Sheets para makapag-automate yung Google Sheets natin. So, dapat nakaselect po silang tatlo. Then, click continue lang. Then, magge-generate na po yung ating web app. So, ito na po yung permanent link natin. No? Ito yung isi-send natin sa customer and ito yung gagamitin natin sa admin. And pwede nyo na po siyang i-copy, i-bookmark. No? So, click po natin yan. So, ito po yung lalabas sa atin, no? Yung ating front-facing web app. No? So, ito po yung customer side. So, ito yung booking web app natin na isi-send natin sa mga customer. So, wait lang natin siya mag-load. So, ito po siya, no? So, meron tayo ditong booking web app. No? So, ganito po yung itsura niya. So, editable naman po ito lahat, no? So, yan po, no? So, pwede nating ma-view yung unit. So, nakikita nila yung mga pictures. Then yung details, no? Nandiyan siya lahat. Book now, no? So, pwede sila mag-book. So, ganito lang naman yung process niya pa nag-book, no? So, click lang yung book now. And then, ito, lalabas yung pinakang calendar natin, no? So, dito pa lang, kita na po agad ng guest kung available pa yung unit, no? So, may mga, ano naman dito, no? Mga legend naman, no? So, nakalagay na available, occupied, holiday, no? So, kung ito, occupied na siya, no? Kaya hindi mo na siya maseselect. So, kapag available naman siya, select natin siya. Para ito, mag-book tayo ng 9 and 10. So, lalabas agad dito, no? Check in and check out. Tapos kung magkano. Continue lang natin. Then, dito na yung customer details. So, ito is sample data lang, no? Dito, actual data. Or disclaimer option lang, no? Ito ay sample data lang. Then, guest. Then pets, no? Kung may pets, no? So, na-edit naman siya. Later, ipapakita ko kung paano. Click continue lang ng guest. And then, lalabas yung mga add-ons, no? Kung may add-ons offer kayo. So, nandito siya. So, editable din yan. Continue lang. Then, lalabas na yung summary, no? So, dito na yung summary. Tapos, yung down payment na kailangan, yung balance due. So, may option tayo dito. Dalawa lang, no? So, GCash and bank. Pag GCash, lalabas yung QR sample dyan, no? Then, pwede na nilang i-upload yung proof of payment nila. For example, ito. Then, click agree lang sila. Then, confirm booking. And then, yan po, no? After nyan, may marireceive silang email na natanggap niyo yung booking nila, no? So, pending confirmation pa lang naman. So, yan po siya, no? Submitted na, no? And then, para makita naman natin yung bookings, so, pupunta tayo sa admin side. So, dito po tayo magmamanage ng mga bookings, mga units, mga add-ons, no? So, ilalagay lang natin to sa link, no? Question mark, page equals admin. Then, lalabas na po itong ating admin panel. So, yun nga po, dito tayo mag-edit ng mga, meron tayo ditong dashboard, no? So, dito po, makikita nyo kagad yung gross revenue, kung ilan yung booking, confirm booking, no? So, nandito po lahat yan, no? Then, may mga graph po dyan. Then, ito po yung yung sinasabi ko na pwede nyo ma-edit na. So, dito tayo sa UI and UX control.
So dito pwede niyo mabago-bago yung mga color ng ano no, ng dito sa front end natin. Pwede niyo siya mabago-bago. Kumari ito, pwede niyo siyang baguhin yung kulay, yung mga buttons no. So as of now, yung pa lang naman po yung nababago natin. And then yung hero image no. So ito yung hero image. Kung gusto niyo siyang palitan, bali ito po siya no. Ito. So edit lang kayo sa Canva, kagaya ng size nito. So bibigay ko naman yung size nito. And then pwede kayong mag-upload no ng image. So dito siya, i-upload niyo lang siya no. So una, i-delete niyo muna siya, then i-save niyo. So pakita natin yung process no. So delete muna natin, then save natin. Then upload tayo. So pipili tayo ng image natin no. For example, ito nga. Open lang natin, then mag-upload na po siya. Then wait lang po natin siyang ma-upload. Ito po medyo siya matagal no kasi nag-upload po siya sa system natin. So yun na po, na-upload na po siya no. And then click na lang po natin yung save ulit. So yun po, pag check nyo yung front end nyo, so lalabas po siya dyan. Balik tayo dito sa ating settings no. So meron din tayo ditong system settings. So dito nyo i-edit yung business name, address no, contact number, email. Ito optional lang naman to na pwede nyo palitan. So ito yan, parang ganito. GCash account, no, QR, tapos yung bank. Then save nyo lang yan, no. So editable naman siya, no. Tapos dito tayo sa amenities. So ito rin po siya, no, nababago-bago siya, no. So may nilagay ako dito sa database, no. So makita nyo ito, Pan-Awesome icon. So ito po yung gagamitin natin dyan. So for example, mag-add tayo ng amenity, no. So check natin yung Pan-Awesome natin. So kumari ito, dining area, no. So, lagyan natin dining area, short description, no? Table, example. Tapos yung code, no? So, ito po yung code niya, no? Yan, itong FA Solid FA Bowl Food, no? So, paste nyo po yan dyan. Yan, makikita nyo yung preview. So, save lang natin and then ma-add na siya dito. Ito, dining area. So, balik tayo dito sa holiday rates. So, ganun din po. Mari, may mga holiday kayo, no? So, pwede nyo siyang ilagay rito. Pili lang kayo ng unit. Then, isa-set nyo yung date kung kailan nyo gusto. Mari, December 25, no? Pwede nyo siyang gawing holiday. Iba yung rates nyo. So, pwede po yan dito. For example, dito is August, no? Gawin natin 20. Gawin natin yung rate natin is 10,000. Ayan, 11,000. Save lang natin and then ma-add na po siya rito. August 20, holiday rate na. Tapos, meron din tayong add-ons. So, same lang naman siya. So, pipili ka lang dyan ng unit. Lalagay mo yung add-on name, wari pillow, extra pillow, amount, 100, no? Kung yung billing rule niya, kung one time fee lang o per night, no? So, pwedeng per night, yung save lang natin, and then ma-add na siya dito. Then, meron tayong unit management. So, dito tayo nag-a-add ng mga unit, no? So, ito yung example, no? So, register tayo ng unit. Wari, may bagong unit kayo, no? Cabin B. So, ito, auto-generated na siya, no? Blank lang. So, short description lang, no? Lagay nyo dyan. Tapos, set nyo yung weekday rate nyo, no? Kumari is 4,000, weekday rate. Weekend rate, kumari 5,000. Check-in and check-out time, no? So, set up nyo din po siya dito. Capacity, no? Kumari, ang capacity niya ay 5. Tapos, kung nag-a-apply kayo ng extra guest, no? So, pwede nyo po siyang i-configure dito. Kumari, nag-a-accept pa kayo ng isa, no? So, 6. So, pag lumagpas po ng 5 yung capacity, automatic mag-a-apply yung extra guest. Tapos kung magkano yung extra guest nyo, wari is 300. Location, no? So, ano lang naman yan. Lagay nyo lang yung location nyo. Tapos ito po yung pets allowed, no? Kung ina-allowed nyo ba yung pets or hindi, no? So, nasa sa inyo po yan. Then, lalagay nyo lang yung fee rito, no? So, dito, gawin lang natin no. Ratings, no? Pwede nyo lagyan ng fake ratings yan. Beds, kung ilan yung beds. Kung wari, isa. Isang room. Then, isang bath. Then, mag-upload din po tayo ng mga images. So, pwede tayo mag-upload dyan ng multiple images na gagamitin dun sa pinakang booking natin. So, for example, ito po, no? Upload tayo ng 4 na images. So, wait lang natin siya mag-upload, no? Yan. So, makikita nyo naman po siya na uploaded na siya. So, pwede na natin siyang isave. And then, ito na po siya, no? Cabin B. Na-save na po siya. So, pag-refresh po natin itong ating pinakang customer-facing front end,
So, mag-a-apply po siya dyan, no? Yung mga binago natin dito sa admin. So, ito na po yung cabin B, no? So, lumabas na siya rito. At po, no? Then, amenities, no? So, ito yung idinagdag natin kanina, dining area. Then, meron din po tayo ditong manual blocking. So, kung wari, may mga maintenance kayo, no? So, ganun lang din po, no? So, nakikita nyo naman dito yung mga available units, no? Kung wari, sa June 30. So, 30 and check out. So, para ka lang din po nagbubuk dito, no? Check out, no? Tapos, kung wari, eto. Tapos, yun natin, kung wari, deep cleaning, no? May schedule ka ng deep cleaning, tapos save block mo lang, no? Then, yun na po. Lalabas na rito, no? Then, sa customer naman, mabablock na rin siya sa calendar. So, ganun lang po siya gamitin. Tapos, ito yung pinakang calendar natin, no? So, kung gusto nyong mabilisang makita yung mga available units, so, nandito po siya, no? Makikita po natin siya dito. Then, expense. Meron po tayong expense dito, no? So, simple lang naman siya. Pipili ka lang ng date. So, category, utilities, example, water. Bayad ka ng bill, mare, 1,000. Save expense lang natin and lalabas na po siya rito. And mare-record na rin siya sa dashboard. Nakikita natin siya. Operating cost. Then ito po yung ating bookings, no? So dito natin i-manage yung mga bookings. So yung mga bookings na papasok, automatic po siya mapupunta rito. And then pwede po nating makita yung details ng bookings. Mare ito. Kita po natin, no? So, pwede na natin siyang i-confirm. Pati yung proof of payment, may kita po natin yan. Pag kinlik nila yan, may kita nyo kung nag-upload ba siya ng proof of payment or hindi. Tapos, pwede natin siyang i-confirm. So, pag kinonfirm po natin siya, magsisend po siya ng automatic email, no? Na confirm na yung booking ni client. And ma-update na rin yung status, no? So, ganyan lang naman po siya. Tapos, yung na-block nyo na date, no, lalabas rin siya rito. Pwede nyo rin pong i-delete nung wari, hindi naman nagbayad. So, pwede nyo siya i-delete or pwede nyo parang mas professional, pwede nyo i-cancel. No? Makaka-receive din sila ng cancel email. Na-cancel yung booking nila. And then, ito nga po yung dashboard nyo. So, yan, nakita nyo yung pinakang revenue ng business nyo. Booking trends, no? Confirm versus cancel. Yan, yung top unit, no? Kung ano yung pinakang mabentang unit nyo. Ito, financial statement, net proceeds. Kita nyo yung revenue nyo per month. Kung tumataas ba o bumababa. So, ganun lang naman po siya gamitin. No? Kapag may questions po sila, message lang po sila sa page. Yun lang po. Salamat.